So hello at sa mga G-Vlog, welcome ulit for another content. And for today's video, ayan, ito na hinihintay nyo, unbox na rin natin ang isa sa napakalupit na mobile smartphone ngayong 2026, which when it comes to camera performance, ang Tecno Camon 50. So tara, check natin. So ayun na, for today's video mga idol, pag-uusapan natin itong very hot na smartphone ngayon, which is a Tecno Camon 50. So ito ay kakalabas lang dito sa Philippines, I think ngayong April 10 lang ng 2026. So bagong-bago na smartphone ni Tecno, at na-try na rin natin yung predecessor nito, which is a Tecno Camon 40 na sobrang ganda ng camera nun. So ngayong 2026, ito na may experience natin, the Tecno Camon 50. Two versions na lang ang nilabas sila ngayon. Wala nang Premiere, wala nang Chenes na 5G. So it's Tecno Camon 50 4G and Tecno Camon 50 Pro Ultra 5G na lang. So mas maganda yung dalawang version na lang, hindi nakakalito, di ba? At mas okay yung ganon. So medyo tumaas lang din yung presyo niya compare sa predecessor niya na sobrang mura lang. I think the predecessor is around 8,000 pesos lang. Ito, nasa around ano na to eh. Possible price, pwede nyo makuha ng 11,000 pesos. Pero ang SRP neto, medyo mataas talaga for a 4G device eh. Hindi siya ganun ka-acceptable talaga, to be honest. Ang SRP neto is 14,000 pesos for the, I think this is 8GB 256 GB of internal storage. Medyo, alam mo yun, for a 4G device, it's overpriced. Pero again, ulitin ko sa inyo, meron mga specifications kasi ito na pang mid-range level or high mid-range level, especially the camera performance. Kaya, yung iba is acceptable pa rin ang 4G, to be honest. Kasi, sa mga ibang lugar naman natin, like provinces, is acceptable pa rin ang 4G or more dominant pa rin compared sa 5G. The processor itself, it can handle games like the MediaTek Helio G200 Ultra na pinoprovide nitong Tecno Camon 50. And ang magandang balita, kung gusto nyo tumakuha ng mura, meron ako mapoprovide na link, of course. So, tap mo yung video, view products, meron pong product link dyan ang Tecno Camon 50, or yung product link natin nandito yan sa video, lumalabas, lumilitaw yan. Dyan kayo bumili ng Tecno Camon 50, mura nyo lang to mabibili mga idol, around 10 to 11,000 pesos lang. Kasi meron pong special YouTube voucher para sa inyo. Yan po ay pala collaboration ng YouTube Shopping at online platforms para sa mga consumers natin. Okay? So again, dyan lang kayo bumili dahil official store po yan ng Tecno. Kaya wag po kayo mag-alala. Official store ni Tecno or official third party na tindahan niya na nakikita nyo rin sa mall. Okay? So yun. Ang napili nating color is Nebula Titanium. So tara mga J-Vlog, samahan nyo kayo unbox itong Tecno Camon 50. So ito yung box ni Tecno Camon 50. So medyo bago na yung box ngayon ng Tecno smartphone. At ang daming specs dito sa mismong box niya. So super zoom flash snap, Sony Lyria 700C ultra night camera siya with IP69K or IP68 water and dust resistant. So pwede ito masubmerge sa water. Syempre tatry natin yan sa ating review. Corning Gorilla Glass protection. Ito nalilin lang na naman kayo dyan. So hindi siya 16GB of RAM, 8GB lang talaga to. Dinagdag lang yung extended RAM. In reality is 8GB 256 lang to with Tecno AI, sound by Dolby Atmos. So dito napakadaming specs, 6500 mAh with 5-year durability battery, 45 watts super fast charging, 1.5K resolution, 144Hz, ultra bright AMOLED. Grabe, ang daming specs. So MediaTek Helio G200 Ultimate Processor. So this is a 4G beast smartphone. Mid-range eh. So ayan, open na natin siya. Ngayon lang tayo ulit nakakuha ng mid-range na 4G, no. Ayan, Tecno Camon. So yung napili nating color is yung Nebula Titanium, okay? Pero hindi siya titanium Baka kala nyo titanium yung ano nito, build niya. So let's see. We have here licensed by Qualcomm. So yung Qualcomm technology, 12 plus 1 month warranty. Meron tayong SIM eject tool. We have here a warranty card. Syempre si Maring Jelly Case ay present ulit at transparent ulit si Maring Jelly Case. Meron tayo ditong USB Type-C to USB Type-A, and syempre the 45 watt fast charging brick ni Tecno.
So yun lang naman yung inclusions ng box. Konti lang naman at very very simple. More common naman na siya. So dito tayo sa mismong smartphone, the Tecno Camon 50. So alisin na natin siya sa kanyang plastic. So check na natin yung color niya, yung Nebula Titanium. So in 3, 2, 1. Ayan. So maganda. So in fairness for the Tecno Camon 50, mukha siyang the color of the natural titanium ng 15 Pro Max at 16 Pro Max. Napaka simple pero elegante tignan nitong smartphone na to. Maliit and kumbaga pwede kayo mag-resemblance dito ng base model ng iPhone like iPhone 16 or 17. Ito na ngayon yung musong form factor sa mga base model ng mga Androids din. And napaka solid ng camera nito at super duper excited na rin ako matry etong si Tecno Camon 50. So we have here a dual rear camera to. So yan, meron tayong camera dito. Dalawang, I think is a sensors or mayroong IR blaster dyan and yung flash. So napaka matte finish siya. Medyo bago dahil doon sa 4G or sa what do you call this one, yung predecessor niya, it's curve. Ito po hindi na curve, flat display siya na, which is mas better yung ganitong form factor na sinusunod ngayon ng mga Androids. So meron tayo dito sa right side na power button and yung volume rocker. Sa taas naman, ayan, may nakalagay tayo dyan Dolby Atmos, speaker grills, secondary speaker grills and microphone. Sa left side, ito yung AI button nila na in short parang action button or shortcut button nila. SIM eject tool, ayan siya. Meron tayo ditong microphone Type-C port at speaker grills. At syempre, kumbaga, meron siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin si Tecno Camon 50. Ayan, Tecno powered by Android. So, lagay natin si Marin Jelly Case. So, maganda rin naman in fairness, para siyang maleta. So, lagay nyo muna si Marin Jelly Case sa temporary case kung wala pa kayong mga gandang case dito. Pero solid, ang ganda rin naman. Pero syempre, naninilaw to. So, setup ko muna to, balik ako kayo. So, ayan mga idol, na setup na natin si Tecno Camon 50. Sa wallpaper lang, medyo nagre-resemblance sa 15 Pro Max. Ayan, no? Or 16 Pro Max, yung wallpaper pa lang, mukhang kamukhang na ng mga iPhones. Yung ganyang itsura ng mga wallpaper, pero ang ganda in fairness. Ayan siya. So the brightness level is outstanding, napakataas. Sobrang ganda ng display, AMOLED, ang taas ng resolution, 1.5K resolution. So ayan siya, about phone, 36GB, 35GB agad yung nakain. Wow, medyo malaki. Ayan pala, 32GB. Wowie. Ang laki agad ng nakain na storage. System data, system firmware is 17. Wow, ang laki agad. Medyo, wow. Pag 64GB, ang liit na yan. G200 Ultimate. So, 50 megapixel OIS. Front camera is 32 megapixel with 6500 mAh battery capacity. So Pro XDR Eye Care display with 6.78 inches and Android 16 na po out of the box. Etong si Tecno Camon 50. So sa display quality, so let's check. High brightness mode, ito yung talagang perfect na perfect for kunyari nagmo-motor kayo. Let's high refresh rate na 144Hz na pwede nyong iset naman yan kung saang trip nyo ilalagay yung 144Hz. Let's try sa settings para ma-feel natin yung pagka 144Hz refresh rate. Grabe, napaka smooth. Hindi na maano rin sa video pero in person napaka smooth mga idol yung pag-scroll natin dito sa Tecno Camon 50. So again, kung interested kayo dito, napaka solid na smartphone ngayon ni Tecno. Yung product link nito nandito sa ating description box. Yung product link nito nandito sa ating video. I-check nyo na lang yan. Mura at bagsak presyo nyo lang makukuha itong Tecno Camon 50. Idol, na-unbox na natin sa Tecno Camon 50. Next is, ano natin to, for first impressions na natin siya. Ngayong na hands-on na natin or na-unbox na natin. Syempre, gumawa na tayo ng first impression based sa kanyang specification. So, hindi pa naman natin siya nahawakan. Hindi natin siya na-feel. Hindi natin siya nagamit. Ngayon, nagamit na natin, na-feel ko na siya. Gagawa ulit tayo ng first impression kasi nag-iba naman na siya. Unang-una mga idol is, of course, yung jelly case. So, the jelly case, medyo, alam mo yun, dapat mas better na. Kasi usually, yung mga like Poco, yung iba, pino-provide nila jelly case na
hindi transparent. Parang ano na siya, black na siya para hindi manilaw. Pero I know it's a minor impression lang, pero dapat mas better. Yun lang naman, yun lang. Next is sa smartphone tayo. Unang-una dito yung display. Grabe, sobrang natuwa ako sa display na itong Tecno Camon 50, lalo-lalo na yung wallpaper. Dahil the wallpaper itself is mukha siyang iPhone, legit. Mukha siyang iPhone, oh. Even yung text, even yung screen, even yung sa time, even yung dito sa parang ano to? Games isa sa ano niya, control center na very identical sa iPhone. Yun lang, kung gusto niyo ng parang naka-inspire kayo sa iPhone, better go for the HiOS or XOS ng Infinix or ng Tecno dahil mukha silang iPhone, especially internally. Yun ang malupit doon. Okay? So, proceed tayo dito sa smartphone, like the display quality. So, sa display is 6.78 inches. Ito yung medyo weird. Ang laki ng display niya, pero ang liit ng form factor. Medyo hindi sila nagkakalayo ng Poco X8 Pro sa size. Kasi to, in fairness, ang laki ng display, pero nagagamit ko siya ng one-handed operation. Dahil siguro yan, unang-una napansin ko, ang nipis ng bezel niya. And mataas ang resolution. Kaya, hindi lang sa camera nagfo-focus ang Tecno Camon 50. Lahat ng specs nito maganda for its price. Yun yung malupit doon. AMOLED display, 144Hz refresh rate at ang taas ng nits of brightness nito. I think nasa 4500 nits of brightness ang peak nito. Kaya napakalupit, very smooth yung ating paggamit dito sa Tecno Camon 50. Ang ganda, pag nanood kayo, panigurado matutuwa yung mata nyo dahil sa display quality niya. And syempre, yun yung medyo awkward ngayon kasi doon sa kanyang predecessor, it's curved. Ito po, flat na. For me, mas better yung flat. Mas matutuwa kayo sa experience. Pero I think may nag-comment na yung Tecno Camon 50 Ultra daw, it's curved pa rin. So, hindi sila nag-flat or nag-transition sa flat. Kasi yung ito kasi nag-transition sa flat, akala ko yung Ultra nag-transition din. Hindi, curve po yun. Pero solid, maganda yung display quality nito overall. Next, yung kanyang processor. So sa processor, I know marami magreklamo. It's MediaTek Helio G200 Ultra. It's MediaTek Helio G200 Ultimate. It's 6nm processor with an octa-core CPU na mayroong clock speed na 2.2 GHz and sa GPU is Mali G57. So when it comes to ganyan scenario, I know marami magiging skeptical sa processor ng Tecno Camon 50. So in short, hindi po kasi ito nagfo-focus sa gaming talaga. Nagfo-focus to sa camera performance. Sa camera, panalong-panalo kayo dito dahil ang sensor nito is Sony Litias. Yung processor nito, hindi po siya mabagal. Sadyang 4G lang, kaya marami nadidisappoint. Especially for a price na above 10,000 pesos. Pero ulitin ko, we need to balance the specifications kung tawag dito, kung okay ba talaga gamitin ang 4G processor sa ganitong presyohan na meron magandang specifications naman. For me, yes, napaka-solid eh. As long as yung processor niya hindi mabagal, it can do the job like day-to-day tasks, nakakalaro naman tayo, pwede na yan. Pero the connectivity itself, medyo, yun lang naman. Nakaka-disappoint. Pero again, marami pa rin bumibili ng Huawei smartphones, diba? Meron bumibili ng Huawei smartphone na sobrang mahal pero hanggang 4G lang. Kasi, syempre, merong isyong Huawei sa 5G. Kaya, again, mga ka-J-Vlog, ang 4G kasi hindi naman po talaga mabagal yan. Kasi iba kasi magiging perspective nila. Pag sinabing 4G, mabagal na at 5G, mabilis. 4G, mabilis din yan. Mas mabilis lang talaga sa 5G. So, again, kung isa ka na namang yung parang typical consumer lang naman na satisfied na sa speed ng 4G, okay naman, no worries. Kasi ulitin ko, yung 4G naman is more on dominant pa rin yan sa mga provinces dito sa Philippines. So for me, yung province ko is Zambales. Ang dominant na connectivity pa rin doon is 4G LTE na mas okay pa rin gamitin dito sa Tecno Camon 50 4G. Okay? Cut action. So the processor, malakas din naman yan. It can do the job pag naglalaro kayo. Yung camera, pag-usapan natin. Yung camera talaga nito napaka-solid kasi 50 megapixel main and 8 megapixel ultra-wide camera. So, it's a dual rear camera system. I know for the Ultra is merong periscope. Dito, maganda dito sa Non-Pro and sa Ultra.
is pareho sila ng sensor. It's Sony Litia 700C rin doon sa Tecno Camon Ultra. Ang dinagdag lang doon is the periscope telephoto lens. Napaka-solid dahil meron tong OIS. Ito yung flash niya. So, akala nyo dito is triple camera. No, it's dual camera lang siya. Pero, syempre, napakaganda rin ng 8 megapixel ultra-wide camera na mo-offer na itong si Tecno Camon 54G. Camera, napakataas ng front-facing camera niya. It's 32 megapixel. So, again, sa ating full review, talagang ibubuhos natin ang camera performance itong Tecno Camon 50. Itetest natin siya sa mga iba't ibang scenario. Camera test natin siya. Titake tayo ng mga wonderful photos dito sa smartphone na to. No worries. Para rin naman maging guide sa mga consumers natin na mahilig sa camera na naghahanap ng smartphone today. Pre, welcome addition ang dual sear speakers nitong si Tecno Camon 50 at ang maganda doon, nakalagay pa dyan sa taas is sound by Dolby Atmos pa siya. Ito is yung one-tap AI button nila. Parang in short is action button ng iPhone. Or, shortcut button. No? So, pag tinap nyo yan, para siyang si Siri. Ang tinatawag nila itong si Ella. And ang battery nito napakalupit. Ang taas, 6,500 mAh battery capacity with 45 watt fast charging rate pa to. So, kung tinira mo yung 6.5 sa 45 watt, siguro mga 1 hour to 1 hour 30 minutes full charge na agad itong smartphone na to. So, mabilis din naman mga idol. Pero ang pinaka-favorite ko pa dito is the water protection. Ito pong smartphone na to ay legit na pwede natin gamitin sa tubig or underwater shot. Especially, maganda camera na ito. Maganda tong gamitin for underwater shots. Dahil protected to ng IP68 or IP69 water and dust resistant. And dito sa Tecno Camon 50, mataas ang protection niya sa rating. Yung rating nito is ka-level niya yung iPhone 7. Mataas pa nga siya sa 17 Pro Max dahil IP69 din siya eh. So, sa kanyang presyo na sabihin natin 10 to 11,000 pesos, napakagandang addition yan or napakalaking advantage yan dito sa Tecno Camon 50. So, again mga ka-J-Vlog, yan ang ating first impression so far. Dito sa smartphone na to, napaka-solid na smartphone ngayon ni Tecno. Kung interested kayo, i-product link nito nandito sa ating video. So, tap mo yung video, view products. Mura nyo lang mo ko itong Tecno Camon 50 dahil meron pa kayo additional discount voucher up to 1,000 pesos off. Bukod dyan doon sa sale price na sa online. Napaka-solid na camera. Kaya kung naghanap kayo ng isang camera smartphone ngayon 2026, ito na rin ang magandang i-recommend sa inyo, ang Tecno Camon 50 4G.